Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bagong pag-aaral. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko po kay Pastor ang panahon para sa kanyang pagbati. Hello po mga minamahal na taga-subaybay at aming pong mga subscriber dito po sa ating pong programa, ating pag-aralan. Purihin ng Panginoong Diyos na tayo po muli ay nagkasama-sama upang magkaroon ng pag-aaral muli sa kanyang salita and to uncover precious truth from the Bible once again mga minamahal na mga kapatid. So I am so excited to discuss our topic this moment. I hope and I pray na sa mabuting kalagayan po kayo together with your family and loved ones. Once again, welcome po sa ating pong programa po ngayon. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay mananalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang mga natututunan namin sa programang ito sa aming pag-araw-araw na buhay. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula na naman ng isang panibagong leksyon. Ang lesson 10 po ay may pamagat na ang mga nangamatay ba ay patay na ba talaga? Ang kamatayan ay maaaring isa sa mga pinaka hindi maintindihang paksa ngayon. Para sa marami, ang kamatayan ay nagbabalot ng misteryo at nagdudulot ng mga pangamba, kawalan ng katiyakan at kawalan ng pag-asa. Ang iba ay naniniwala na ang kanilang namatayin na mga mahal sa buhay ay hindi patay, ngunit sa halip ay nakatira sa kanila o sa ibang mga lugar. Milyong-milyon ang mga nalilito tungkol sa kaugnayan ng katawan, espiritu at kaluluwa. Ngunit mahalaga ba talaga kung ano ang iyong paniniwalaan? Ang sagot ko po ay opo. Ang pinaniniwalaan mo tungkol sa mga patay ang magkakaroon ng matinding epekto sa kung ano ang mangyayari sa iyo sa malapit na hinaharap. Walang puwang para sa panghuhula. Ang gabay ng pag-aaral na ito ay magbibigay sa iyo ng eksakto kung ano ang sinasabi ng Diyos sa paksang ito. Atin pong pag-aralan. Para sa unang tanong, paano nakarating ang mga tao dito sa mundo? Pastor? Yes po mga kapatid, ang ating pong topic po ngayon ay katulad po na aking sinabi kanina ay so ako po excited kasi ito po ay hindi lang po patungkol sa state of the dead or sa kalagayan ng mga namatay. Ngunit ito po ay nagpapatungkol po sa pandaraya ng kaaway mga minamahal na mga kapatid. Yes, this is just a part 1. Part 2 po, i-reveal po natin pong pag-aaral kung gaano po tayo dinadaya ng kaaway sa ganito pong doktrina. And well, in fact, ito po ang kanya pong first temptation sa atin pong unang mga magulang. Okay? And yet, unfortunately, they were tempted. Yes, we are talking about death this very moment, but let us talk also about the life na pinagkaloob ng Panginoong Diyos. Ito po atin pong makaka-cover sa pag-aaral po natin ngayon. Now, the first question po ay, saan po ba nagsimula ang tao, mga kapatid? Okay? Dito po sa Genesis chapter 2 verse 7, dito po ang binabanggit. Genesis chapter 2 verse 7. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. The equation is, ang Panginoon ay gumawa ng tao, the substance that He got from creating human beings is element from the earth. Yun po yung dust. Okay? So mga kapatid, meron po itong implication or message po sa atin na napanood ko po siya or nabasa ko po siya in a very good quotations. Sabi po doon, wala tayong karapatan na magmataas sa ating pong kapwa or sa ating pong sarili or kanino man because we were made from the dust, mga kapatid. No wonder na ang tao po pag namatay, pag siya po na-decompose for how many years, he or she will return from the dust.
Okay? Yun po, tayo po ay nilalang ng Panginoong Diyos, element from the earth, yun po ang dust, plus the breath of life. Yun po yung hininga ng Panginoong Diyos. Nung hiningahan niya po ang butas ng ilong ni Adan, since may kapangyarihan po yon si Adan ay nagkaroon po ng buhay. Katulad po natin, meron po tayong buhay, mga minamahal na mga kapatid. So tayo po ay nanggaling sa labok. Hindi po tayo nanggaling po sa unggoy na po mga kapatid. Hindi po tayo nanggaling sa anumang pong microorganism. We were created from the dust and from the breath of life of our Lord Jesus. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ayon sa Biblia, ano ang mangyayari kapag namatay ang isang tao? Pastor? Yan, napakagandang tanong po mga kapatid. Ano po? Ano ba mangyayari? Kasi tayo po ginawa mula sa alabok at ang hininga po ay sa Panginoong Diyos. What if? Kasi yung kanina pong equation ay, ang ginamit po nating, nakalimutan ko yung term doon sa mathematics, ay plus. Kasi nga po may earth or element from the earth plus breath of life ay tayo po, buhay na tao. Now, ngayon po ay subtraction kasi may namatay or pag namatay ang tao. So, what if pag nawala na po yung hininga ng buhay? Ano po bang mangyayari mga kapatid? Let's read our Bible. So dito po mga kapatid sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Yan, akin po babasahin po sa inyo. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So ano pong point mga kapatid? Okay? When we die, we will return into dust. Okay? So pag tayo po namatay mga kapatid, babalik po tayo sa alabok at ang espiritu or yung hininga na pinagkaloob ng Diyos ay ganoon din po babalik po sa Kanya. So tayo po, when death comes, yun po yung subtraction kasi po kanina ang aking pong sabi ay addition, element of the earth, yung dust, plus the breath of life from Jesus, ay tayo po yung naging buhay mga kapatid. But when subtraction came, yun pong death, we will by no means return sa dust at yung hininga po ay babalik po sa ating pong Panginoong Diyos. So yun po ang mga equation. Huwag niyo pong kakalimutan po yun. Very simple lang po. When we die, we will come back to where we were. Doon po sa dust. At ang hininga po ay babalik sa ating pong Panginoong Diyos na siyang may bigay ng buhay. So sabi po dito, the body turns to dust again and the spirit goes back to God who gave it. The spirit of every person who die, whether saved or unsaved, ay mamamatay po tayo mga batid. Niligtas or mga hindi naligtas, we will be, kung hindi pa po dating ating pong Panginoong Jesus for the second time, we will march into our grave. So that is a real and that is a fact, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, ano ang espiritu na babalik sa Diyos sa kamatayan? Pastor? So, dito po tayo mga kapatid magkakaroon ng pagkakaiba sa mga iba pong mga nag-interpret ng Bible or sa ibang pananampalataya because they interpreted that word spirit is something like a conscious being na humihiwalay po sa atin. I watched the video or the movie, yung Casper, yung parang may spirit na parang siya pa rin nagsasalita. By the way, that is not a biblical doctrine. That is satanic doctrine mga kapatid. Kasi ang Biblia never nag-taught na when the spirit left the body, ay meron po siyang conscious being. No. Yun po ay breath ng Panginoong Diyos. Now let us read. Dito po sa James chapter 2 verse 26. Ito po ang binabanggit mga kapatid. Santiago or James chapter 2 verse 26. Dito po ang binabanggit po ni Apostle James. Dito po sabi niya, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Although ang context po nito ay on pong work and faith, but tama po yung kanya pong first sentence na patay po ang katawang walang espiritu. Yung physical body po, pag wala pong espiritu, ay patay. Now, ang ginamit po doon ay spirit. But here in the book of Job, okay, Job chapter 27 verse 3, profound po yung or very clear po ang writings po ng Job na binanggit niya po kung ano po yung spirit. Okay? Job 27 verse 3, ganito pong pagkakabanggit mga kapatid. Habang mayroon akong hininga
na Diyos ang nagbigay, ang labi ko'y walang bibig kasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. So, yun po palang spirit ay yun po pala ang hininga ng atin pong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. So again, spirit na binanggit sa Bible, it's not a conscious being na pag ang tao po'y namatay, siya ay magkakaroon, magliliwali-wali kung saan-saan at manggugulo, mananakot, katulad ng ginagawa ng mga ilan sa November 1 or sa All Souls Day po, sa sinasabi po nila, that is not true and that is not biblically sounded, mga minamahal na mga kapatid. Because the spirit na humihiwalay sa tao pag siya'y namatay, that is the breath of God. Simple lang po mga kapatid, siya ang pinagmulan, doon din po sa kanya babalik. And again, mga kapatid, think of this. Don't think that God has a container in heaven, okay po, na pag ang tao ay namatay, yung mga hininga ay doon po babalik at no, 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 no. God is simply the author of life. When man dies, ang kanyang katawang lupa ay babalik po sa alabok at ang hininga po ay babalik sa Panginoong Diyos. Meron po tayong simple illustration po dito mga kapatid. Yung bulb, yung pong ilaw po natin or yung bombilya, pag yan po ay napundi, okay po, pag yan po ay napundi, hindi na po yan siya iilaw. Pundi na nga po, okay? Hindi na po siya magliliwanag kasi defected na siya eh. Patay na siya. Okay? Kahit anong on mo, hindi na po siya, defected na po siya mga kapatid. Okay. So, ano po gagawin dun sa bombilya na hindi na po umilaw? Of course, itatapon. Okay? Yung power, nandun pa lang, nandun pa rin po mga kapatid, babalik po yun sa source, sa transformer, or sa Meralco, hindi, tawag po natin na kumpanya na may nangangalaga po noon. Ang tao ay ganyan din po. Kung tayo po ay wala na pong hininga ng buhay, nagmumula sa Panginoong Diyos, itatapon po tayo. Well, very organized ang pagkatapon po sa atin. Sorry for the word. Pero yun, ang tawag po doon ay yung burial. Tayo po ililibing mga kapatid kasi po yung ating pong katawan ay madedecompose. Okay? Let me repeat once more mga kapatid. Tayo po ay pag namatay, ang espiritu po, yung hininga ng Diyos, yun po ang babalik sa Kanya at ang ating pong katawang lupa, ay babalik naman din po sa labok. Salamat po, Pastor. Para sa ikaapat na tanong, ano ang isang kaluluwa? Pastor? Yan. Kung kanina po, mga kapatid ko, ang atin pong pinag-aralan ay espiritu, yung breath of life, which is very clear in the Bible. Ito naman pong soul. Yan. Kasi sabi nila, okay, sige, ang spirit ay ito hininga, pero yung kaluluwa, yan. Kasi yung sabi po nila yung soul, yung kaluluwa daw, ito talaga yung nanggugulo. Now, let us ask the Bible. Ano po ba ang ibig sabihin ng kaluluwa or soul? S-O-U-L. Genesis chapter 2 verse 7. Ito po atin po binasa mga kapatid kanina. Okay po? Akin lang po ulit babasahin. Ano po mga kapatid? Genesis chapter 2 verse 7. Nandun po yung equation na akin pong binanggit. Sabi po dito, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh, Diyos, ang tao mula sa labok. Yun po equation. Hiningahan niya ito sa ilong, yung breath of life, at nagkaroon ito ng buhay. Sa iba pong version, sabi po doon, at ito ay naging kaluluwang buhay. Mag-ask pa tayo mga kapatid ng mga ilan pang mga teksto po sa Biblia. Okay po? Ang sabi po dito, ang soul or yung kaluluwa ay siya po yung tao. Sabi nga po sa Ezekiel, mga kapatid, the soul that sin will die. So tanong, kung ang soul ay something na spirit being, nagkakasala ba yon? Hindi. Sino po nagkakasala mga kapatid? Tayo po. So therefore, ikaw at ako po ay kaluluwa. Tayo po ay kaluluwa. Pero kaluluwang may buhay. Okay? The Bible is so clear in teaching about this, mga minamahal na mga kapatid, na tayo po yung soul or kaluluwang may buhay. Okay? A soul is a living being. A soul is always a combination of two things. Body, which is the element of the earth, plus breath of life is equal to a living soul. Okay po?
God's word teaches that we are soul, not that we have souls. Tayo po yung soul, mga kapatid. Okay? So, wag po kayo malito po mga kapatid. Yung spirit, breath of life ng Panginoong Diyos. Yung alabok, element from the earth, pag pinagsama niyo po yon, ang equals po nun ay soul. Ikaw at ako ay living soul. So, don't be confused by that, mga kapatid. And don't be deceived by the teaching na yung pong soul na humihiwalay daw po sa tao pag siya po'y namatay. No, please stop or refrain from watching movies na may ganun pong doktrina. It's not biblical po, mga kapatid. Salamat po, Pastor, para sa ikalimang tanong. Namamatay ba ang mga kaluluwa? Pastor? Yan, ito, actually mga kapatid, ito po yung aking pong pinahapiyawan po kanina. Yung Ezekiel chapter 18 verse 20. Okay po, akin po ulitin mga kapatid. Namamatay ba ang kaluluwang nagkakasala? Ayan, let us read mga kapatid, Ezekiel chapter 18 verse 20. Dito po ang binabanggit mga minamahal na mga kapatid. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil ang kasalanan ng ama at ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. So, ano po yung point dito mga kapatid? Yung unang sentence ay ginamit po ni Prophet Ezekiel, ang nagkasala or ang taong nagkasala ay dapat mamatay. So, mga kapatid, sa tanong po, do souls die? Yes. Tayo po ay namamatay mga kapatid. And in fact, dito po sa Apocalypse 16 verse 3, ganito po ang binabanggit mga minamahal na mga kapatid. Okay, Apocalypse chapter 16 verse 3. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. So tayo po ay mamamatay mga kapatid. So according to God's word, souls do die. Yes, we will die mga kapatid. Wala pong immortality of soul. Let me repeat, hindi po biblical ang teaching about immortality of the soul. Tayo po ang soul and yes, tayo po yung mamamatay because we have sinned and lahat ng effect ng sin, sakit, etc., etc., and ultimately kamatayan ay darating din po sa atin. So again, the moment we were born is also the moment we are marching to our graves. We will all die, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-anim na tanong, mapupunta ba sa langit ang mabubuting tao kapag namatay sila? Pastor? Yan, isa rin po ito sa wrong doctrine po na kumakalat or pinaniniwalaan po ng lahat na gumawa ka na mabuti, pag ikaw ay namatay, papunta kang langit automatic. At meron po yes, hindi, ito po yung lagi niyo po nagmamasdan. Pag ang atin pong mga mahal sa buhay na mababait, mabuti, pag namatay po sila, lagi po ating sinasabi mga kapatid sa funeral or sa libingan or sa sementeryo, Mama, Papa, ingatan mo kami ha. Di ba? Parang kinakausap po natin sila. I know nakaka-relate po kayo kasi before ating pong paniniwala ay they are just there watching over us. No, they are not there mga kapatid. Ang taong patay, nandun po sila sa libingan. Wala po sila doon sa langit pag sila po'y mabuti o pag sila po'y masama. Ito po sabi po sa John chapter 5, 28 and 29. Ito pang binabanggit mga kapatid. Verse 28, huwag ninyong itong pagtakahan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon at lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Again, mga kapatid, so clear ang sabi po sa John chapter 5 verse 28 and 29. Huwag daw po tayo magtaka, okay? Kasi darating po yung oras. Ano po yung oras na yon? Second coming ng Panginoong Diyos na ang mga patay, okay? Mga patay ay makakarinig po sa kanyang tinig. Sila po'y babangon. At yung mga gumawa ng mabuti, babangon patungo sa buhay na walang hanggan. So, logically speaking mga kapatid, if you will think, pag ang taong mabuti, namatay, at siya dumiretso sa langit, tapos pag dumating si Jesus Christ for the second time around, gigisingin niya, ibabangunin niya yung mga mabuti. E paano niya mababangunin mga kapatid kung sila po nandun na sa langit?
Nagets niya po? Baka sabihin na lang po ng mga namatay na mabubuti, Lord, ang sarap na ng buhay ko dito sa langit eh. Tapos bakit po pa ako gigisingin? Eh, dito na ako sa langit. See, mga kapatid, lahat po ng mabuti na namatay, gigisingin po sila. Same with the wicked or yung mga masama. Gigisingin din po sila. Pero this time, ay hindi po ito sa second coming ng Panginoon Diyos. Ito po yung after the millennium. Pag-aralan din po natin yan mga kapatid. Yung mga masama, sila din po ay bubuhayin. However, hindi po para bigyan ng buhay na walang hanggan. Bagkus para po sila ay parusahan, mga kapatid. Okay, ibang topic po yan. Magkakaroon po tayo ng special topic po para po dyan, mga kapatid. Now, the bottom line here is, tayo po ay mamamatay. Mabuti or masama ka mga kapatid, mamamatay po tayo. At hindi po tayo pupunta sa langit pag tayo po ay namatay na mabuti at hindi rin po tayo pupunta agad sa impyerno pag tayo po ay namatay na masama, mga kapatid. Saan po tayo lahat patungo, mga kapatid, mga kaibigan? Doon po sa libingan. Bakit? Ito po ang sabi po sa Job chapter 17 verse 13. Ganito po ang binabanggit. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay. At sa kadiliman, doon ako mahihimlay. Mga patid, doon daw talaga po sa libingan. Ano po yung libingan? Sementeryo. Doon daw po maghihintay lahat. Sapagkat doon po sila mahihimlay, mga kapatid, mga kaibigan. So, mga kapatid, once again, sa question po na ito, sa tanong po na ang tao bang mabuti, pupunta sa langit? No, mga kapatid. Okay po, the answer is no. People do not go to heaven or to hell. They don't go anywhere. Wala po silang ibang pupuntahan. Doon lang po sila sa libingan maghihintay. Salamat po, Pastor, para sa ikapitong tanong. Gaano karami ang nalalaman o nauunawaan ng isang tao pagkatapos ng kamatayan? Pastor? Yan. Kasi po meron po mga napapanood po tayo na nagiging doktrina na po natin or pinaniniwalaan na po natin na pag ang tao ay, halimbawa may atraso ka sa taong iyon, tapos namatay siya, mumultuhin ka daw niya, guguluhin niya buhay mo at ang dami din ng alam sa buhay mo. Mga kapatid, that is lie. Is lie from the teaching of Satan, mga kapatid. Bakit? Ano pong binabanggit, mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, verse 6, and verse 10. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. Yeah, I hope you are reading with me in your Bible po, mga kapatid, para ma-confirm niyo rin po yung mga teksto po nga kayo po binabasa. Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Ano daw po? Tayong mga buhay, alam natin na tayo po mamamatay. Pero pag tayo naman din po ay namatay, no wonder why. Yung mga tao po, you know what, mga kapatid, ako po yung nakadalaw po ng morgue. Yung mga tao ang kinukuhaan po, ay yung binaimbalsa mo po, mga kapatid. Alam nyo, kahit sila po yung hubot-hubad na inimbalsa mo ng mga, yun, nangasiwa po doon. Wala silang pakialam. Kahit tinutusok na sila dito, kinukuha na sila ng dugo, wala na po silang pakiramdam. Bakit? Patay na po sila eh. At wala na po silang nalalaman, mga kapatid. Wala na silang pag-asa at at nakalimutan na po sila ng lubusan. Now, the text here, ang sinabi po ay wala na pag-asa, ibig sabihin po noon, death, patay na po kasi sila. But there's a hope in resurrection po, mga kapatid. Okay? Now, nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaingit. Ano pat wala sila namamalayan na ano mga nangyayari sa mundo. Yung kanilang hatred, yung kanilang love, wala na po, mga kapatid. Okay? Kaya tayo pong mga buhay, pag namatayan po tayo ng mahal sa buhay, grabe yung iyak natin. Now, yung namatay, umiiyak ba? Hindi po, mga kapatid. It's because wala na po silang nalalaman. Tayo, andun yung emotions po natin, andun yung ating pong mga pagkagalit. However, mga minamahal na mga kapatid, when we die, lahat po yun ay mawawala. Okay? Lahat po yun ay mawawala. So, ano pong message po doon? Ito po yung akin pong reflection, mga kapatid, doon po sa tanong po na yon, sa tanong po na ito at sa ating pong binasa ng teksto. When you love someone, mga kapatid, mga kaibigan, express it to them. Okay? Express nyo po yun. When you hate somebody, don't hold it. Ask forgiveness. Ask for reconciliation. Kasi po, pag namatay na po ang tao, sabi nga po sa ating binasa, yung maging yung hatred, yung pagkapuot, nawawala na po yun sa kanila. Pero ikaw, nabuhay pa, na hindi pa nagpatawad,
Wala na mga kapatid. Wala na. Din, kahit sabihin mo pang sorry. Kasi ganito, ganyan. Nagsisi ako. Mali ko. Mga kapatid, hindi na po niya maririnig yon. Bakit? Siya po ay patay na, mga kapatid, mga kaibigan. So, again, wala na po nalalaman mga kapatid. The dead know nothing. Salamat po, Pastor, para sa ikawalong tanong. Ngunit hindi ba maaaring makipag-usap ang mga patay sa mga buhay? At hindi ba nila alam kung ano ang ginagawa ng mga buhay? Pastor? Alam niyo po mga kapatid, sa atin pong pag-aaral po siguro sa part 2 ay atin po ito matatakil po mga kapatid. Ano po? Pero meron pong sagot po dyan si Job. Ang akat po ng Job chapter 14 verse 12. Dito po ang binabanggit mga kapatid. Ngunit ang tao kapag namatay hindi nababangon hanggang ang langit ay naparam. Verse 21, anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Mga kapatid, again, yung mga tao na namatay, hindi na po sila pwedeng makipag-usap doon po sa mga buhay. Vice versa, ang mga buhay ay hindi na rin po makakapag-usap doon sa mga namatay. Pastor, bakit mayroong tinatawag na ceremony like Spirit of the Glass? Be careful for this. Mga minamahal na mga kapatid. Pastor, bakit napanaginipan ko, Pastor? Bakit talagang mukhaan kong nakita? Talagang yung suot kong special na damit para sa kanya, yun ang suot niya. Now, stay tuned mga kapatid, mga kaibigan, sa susunod po nating chapter or sa atin pong part, sa part 2 perhaps, ay doon po rin mga didiscuss sino ito mga nagpapakita mga kapatid. But as far as the Bible is concerned, ang mahal mo sa buhay nawalay na po sa inyo through death, hindi na po sila magpapakita, hindi na po sila makikipag-usap po sa atin mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na ating natutunan. Maganda po na tayo ay nag-aaral tungkol sa kamatayan. Mabuti din po na ang ating gamiting source para sa dagdag na kalaman ay ang banal na salita ng Diyos para hindi po tayo madaling malinlang. Ibabalik ko pong muli kay Pastor Payod para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, muli, bagaman natin pong pinag-aralan po ngayon ay ang doktrina about the state of the dead, let me tell you that even though death is sure in our lives, don't forget, Jesus who died on the cross, He was resurrected on the third day. Siya po'y nabuhay muli mga kapatid. And praise the Lord, since siya ay Diyos ng buhay, bagaman ikaw po ay darating sa kamatayan, kundi pa siya darating mga kapatid, ikaw naman po ay muling bubuhayin. Just be faithful sa Panginoong Diyos, mga kapatid. And when death knocks on your door, I hope and I pray, ikaw at ako po, mga kapatid, ay ready na nagtagubilin ng kanyang buhay, ng iyong buhay sa kanya, mga kapatid. And if ever, kayo po ay, wag man po sana, but if it will, God allows, na meron pong mga mahal nyo sa buhay, ang namatay or nawalay po sa inyo through death, alam ko, miss niyo po sila. I have been there, mga kapatid. Namimiss ko rin po yung mga mahal ko sa buhay na inagaw ng kamatayan, mga kapatid. But I was tempted, just like you. Nakausapin po sila kasi namimiss ko sila. But my faith told me, stop it. Kasi hindi ito ang doktrina ng Biblia at hindi mo na sila makakausap pa hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon Diyos. So mga kapatid, have hope that in the resurrection day, ang ating pumamahal sa buhay, even us, pag tayo po dumating sa kamatayan, muli tayong bubuhayin ng Panginoong Diyos. Let's pray. Dakila at mahabagin po namin Diyos. Napakaraming salamat po amang banal sa isang napakagandang topic namin po na pag-aralan po sa mga sandaling ito. Talks about hope of eternal life through Jesus Christ. And it gives us also information, Father in heaven, sa pag-aaral po namin ngayon na ang mga tao palang namatay, all of them are waiting doon po sa graveyard. Lord, thank you because you have fed us truth from your word na hindi kami dapat magpalinlang sa mga maling turo ng kaaway. Thank you, Lord, for giving us your word na siyang nagbibigay sa amin ng freedom at ng peace. Maraming salamat po, Ama, na ang mga aral po namin po napakinggan po ngayon ay babaon po namin habang naghihintay kami sa pagpapatid ng Panginoong Hesus.
We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. At kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo na din po mag-share ng experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Gayon din po kung kayo ay may mga prayer request. Paki-comment nyo po ang mga request nyo at nang maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagsasabi sa inyong mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!